Hi, so life update. The date today is 8th of May, and look. Tadan! Tadan! Nakapasa ako sa civil service. And hanggang ngayon, parang hindi pa rin ako makapaniwala kasi how? Paano nangyari yon? Hanggang ngayon sinesearch ko pa rin yung sarili ko. And it's been 3 days na ata. Sinecheck ko pa rin kung talagang nandun ako sa listahan. And dumidiretso ako sa CSC website, tapos kiniklik ko yung link nila papunta dun sa mga passers. And kapag sinearch ko yung sarili ko dun, nandun talaga. I mean, why? Lagi kong pinagpe-pray yun kapag natutulog ako at kapag nag-church kami. And I can't believe it. Nung gabi pang i-release na yung results, sabi ko sa partner ko, medyo naghahanap pa ako ng timing nun kung paano ko sasabihin sa kanya yung plan ko. Kasi parang nakalimutan niya rin siguro na i-release na. And ayoko rin talagang i-anticipate yung release ng results kasi hindi talaga ako nag-expect. So, the night before the results, I told my boyfriend na mag-register ulit ako for August exam ng CSE. And wala, tiwala talaga siya. May tiwala talaga siya sa akin. And wait lang, nag-chat siya. Sobrang swerte ko sa boyfriend ko kasi sobrang tiwala niyang makakapasa talaga ako. Kahit na hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala. What happened really was nung January 2023, I was planning to take the civil service exam, and I remember going to the regional office in Bulacan. I have my form and all, as well as the supporting documents, which is my ID and yung aking picture. Alam ko, kumpleto na ako. Meron na rin akong 500 pesos. But then, yeah, it's Saturday, kaya sarado. Then after that, marami nangyari. Hindi na ako tumuloy. Tapos, after some time, I met my partner. Friends pa lang kami during that time. And pinipilit niya rin talaga ako mag-take. And at the same time, I believe he's taking his plumber's examination during that time, master plumber. And wala, hindi ako natuloy. Parang takot talaga akong i-take siya kasi never pa ako nakapasa sa kahit na anong exam na never pa ako nakapasa. Nag-UPCAT ako, hindi ako nakapasa sa UP. Nag-take din ako ng exam for PSU dito sa Bulacan and hindi rin ako nakapasa. Even for reconsideration, hindi ako nakapasok. I also took, ano pa bang tinake ko? Parang yun lang. Hindi ako nakapasa dun sa dalawang yan. And
ang laking impact nun sa life ko because gusto ko mag-UP talaga. Yung bulso naman ay backup ko. Pero hindi pa rin ako nakapasa. And then, nakapasok ako dun sa school na hindi ko in-expect na papasukan ko. Kasi I wasn't even aware that there's a college department in that school. But yeah, I'm so thankful sa alma mater ko ng college. Going back, what else? Yeah, tinry ko din mag-take nung December. Parang magpapasa na nga ako eh. Pumunta na nga ako nun sa mismong wala pa akong work nun eh. Around December. And medyo hindi maganda yung life ko during that time kasi wala pa akong work kahit na it's been months since I graduated. Naghahanap ako ng pwede kong pagkaabalahan. Gusto ko ring i-try mag-apply sa government. I've never tried it. So, probably yun yung way ko. Like, pinaka ini-aim ko for the next year, which is 2024. Kapag wala pa rin akong trabaho. Kaya, ang ginawa ko nun, magta-take sana ako. I have my 500 pesos na, I believe, last money ko na. Dahil ubos na yung funds from my subsidy. So, yeah. Pumunta ako dun sa office dito sa Bulacan, Region 3. And it turns out, hindi na pala sila tumatanggap ng walk-in. Dapat daw online. And then from what basta, tinry ko atang i-search and meron parang link, ganyan. Long story short, nalaglagan ako ng 500. And hindi ko na siya tinuloy. Sumunod naman, the next year, which is 2024, I think I have the money already kasi nag-work na ako. Pero sa sobrang busy ko sa work and as a probationary employee, hindi pa regular. Wala akong leave. Kaya, and at the same time, parang wala sa isip ko kasi nagpo-focus ako nun sa work ko. At the same time, I love what I'm doing. Kaya siguro hindi na pumasok sa isip ko mag-take at all. But, I think it was around 2025, if I'm not mistaken, natatry ko sana mag-register. Pero online siya and ayun nga, wala rin akong time talaga. But, I think 2025, around November, ayun, meron akong leave and I have the money. So, nag-register ako. Tapos, I was really planning to review diligently during that time. Alam ng boyfriend ko yan. And ang focus talaga namin ay math. Dahil sobrang bad ko sa math ever since high school. So, I'm really thankful na tinuturuan ako ng boyfriend ko for that one. Kahit na sobrang basic lang niya. Alam niya, factoring, mga ganyan, yung ratio. Tinuturuan talaga niya ako. Kaya sobrang thankful ko sa kanya. Even though, sorry na sa boyfriend ko kasi after some time, may nangyari around December. And I had to focus again sa work ko. Sobrang bigat din ng dinadala ko ng mga panahong yon. Kaya, wala na akong time para mag-review. Ginagawa ko na lang. Nagpo-focus dun sa need kong asikasuhin. Like, yung mind ko, gusto ko i-focus ko na lang sa magagandang bagay. Kasi parang nai-stress ako kapag nagre-review ako eh. Then, parang 1 week before the exam,
pinag-iisipan ko pa kung mag-take ba talaga ako kasi worth it ba? Di naman ako mag-a-apply sa government. And as far as I know, kahit na meron kang eligibility, hindi ibig sabihin nun makakapasok ka na agad sa government because you still need a backer. It's only for, I guess, gusto ko lang talaga makapasa para malaman ko kung okay na ba yung mathematics knowledge ko. But yeah, it was my first take and I wasn't really expecting much. Around March yon. Tapos ito na nga, nung exam day pala. Tatawa ko kasi sobrang naka-all white ako nun. Tapos, as in cardigan, white Uniqlo, polo, mini, crop top, ganyan. Tapos, white long skirt, tapos white socks, white shoes, all white. Kung may white bag nga, siguro ako nag-white bag din ako. And nung March 8, merong marathon dito sa Bulacan. And dun sa side na naghihintay ka ng jeep na sasakyan mo, dun talaga sila dumadaan. So, nakikita nila ako. Around 4:30-ish yun. Kasi malayo yung examination center from our home. So, I had to wake up at around 4. Tapos nag-boost lang ako. Tapos bahala na. Hindi ako ready. Hindi ko, basta, kung ano lang. Yung tipong maayos lang yung amoy mo, ganyan. Then, kada may dumadaan, feel ko tinitingnan nila ako kasi sobrang puti nung damit ko. Tapos may narinig pa ako, sabi, uy, may white lady. Hiyang-hiya ako. Gusto ko nang sumakay ng jeep. Kasi ang daming dumadaan. Tapos mayroon pa mga pabalik. Baka mamaya, sa paghihintay ko ng jeep, bumalik yung nakakita sa akin. Tapos sabihin na namang white lady. Diba? Kasi sobrang hindi rin madaling makasakay ng ganong oras. 4:30. Pero thankfully nakasakay naman ako. And when I asked the driver if dediretso ba ng PHS, Pampanga High School, sabi naman, oo. Sasakay ka lang ulit. Parang ituturo naman daw niya kung saan ako sasakay. Parang ganun. Sobrang thankful ko kay Lolo. Naalala ko pa siya. Karating ko sa examination center, ang daming tao. And then, parang meron akong nalagpasan na mali siya na examination center. Doon pala siya sa Dabsu. Malayo yun sa PHS. Tapos chinek ko pa yung akin, tama ba yung lugar na pupuntahan ko. Nung chinek ko, thankful ako. Buti na lang. Kasi kung gano'n yung nangyari sa akin, hindi ko alam gagawin ko. Sana nakapag-take si kuya. Buti na lang may map yung school. Tapos nakalagay doon kung ano yung building. Kaya nakita ko agad. Parang may time pa, mga 10 minutes, ganyan. Kasi ayun pa pala yung pila, grabe. Ang daming taong nakaputi. Alam mo agad na magsi-CSS sila. Ang haba ng pila, parang nakatatlong kanto kong nilikuan. Pila lang yon. It took us around 40 minutes para lang makapasok. Baka more than pa nga kasi around 7 nandun na ako. Pero nakapasok ako ng school mga less than 1 hour lang naman pala. Pero, yeah. Naalala ko bigla. And it's good to see na masunurin yung mga tao kasi madaming nakaputi as in lahat. Majority, mayroon lang mga iilan na kung siguro hindi ako bumili ng white shirt, baka isa din ako sa kanila. Kaya naiintindihan ko naman sila. Baka talagang wala lang. Or baka na nasunog sa plancha.
maraming pwedeng reason why hindi nakaputi yung mga tao. So, it's not for us to judge, di ba? And then, ayun. Nakaraos naman ako. For some reason, ang bilis kong natapos yung exam up until before ng mathematics. And yung math, talagang tinake na yung majority ng time ko. Kasi kung siguro inuna ko yung math, yung boyfriend ko nag-take kasi siya ng CSE din noong 2019. And sabi niya sa akin, inuna niya daw yung math. Kung inuna ko siguro yun, baka wala na akong time para i-take or sagutan yung mga ibang coverage ng exam. So, I guess, it depends na lang talaga sa expertise or sa alam mong magaling ka. Yung boyfriend ko kasi engineer, so magaling talaga siya sa math. Ako, medyo may alam naman sa ibang subject. So, yun yung inuna ko. So yeah, if you will be taking the civil service examination sa August, I would suggest ang study mo lang talaga is yung coverage ng exam. Some of the general information ay basic lang. Parang hindi naman ganong nabanggit yung constitution. More on yung mga talagang malalaman agad ng tao. Kaya, I'm pretty sure may ace yun ng marami. Yung English and yung logical reasoning, parang, yeah, kung siguro magte-take ka ng mga mock test, parang papasa mo siya. Ayun. Sa math, pray na lang. Pero grabe. Hindi talaga makapaniwala. Ngayon, i-wait ko yung ratings ko para malaman ko kung saan ba talaga yung nagbuhat nung rating or nung pagkapasa ko. Dahil di ako makapaniwala hanggang ngayon. Parang, yung pinaka-recent, yung review ko lang is nung November. Tapos the next na is nung 1 week before the exam itself. And nagbasa-basa lang ako ng mga sample exam. And for some reason, parang may mga 3-4 akong nabasa na halos nabanggit din dun sa mismong exam. I don't remember kung saan ko nakuha yung examination na yun. But, take lang kayo ng take ng mock test. It helps, really. So yeah, good luck. I'm pretty sure anyone can answer it as long as they put their mind into it. And good for you if yung general knowledge mo is really broad. Dahil, especially if you're really good at math, dahil yun yung minsan nagpapahila sa lahat ng mga rating. Kaya, yeah, good luck. And parang may nabasa ako, if you are a fresh graduate from college, and or even nasa college ka pa lang, magandang mag-take na ng CSE para fresh pa yung information and meron kang idea kung paano i-handle yung time pressure. Kasi syempre, aware ka kung gaano ka importante yung time once you're taking an exam. So yeah, good luck to everyone. And if you fail, it doesn't mean naman na you're not good enough, diba? It only means there is an area that you can be better pa. And don't lose hope dahil the time will come and you will be able to see your name on the list. So good luck everyone, and I hope you put a smile on your face whether you passed or failed, dahil for those who failed, there's still another exam for you to take. And good luck. Bye.